Si Quincy Olivari ay galing sa isang napakagandang season ng college basketball para sa Xavier. Natapos niya ang taon na may mga average na 19.1 points, 5.6 rebounds, 2.1 assists at 1.4 steals kada laro habang may shooting percentage na 42.5% mula sa field at 40.9% mula sa 3-point range sa 34 games. Ngayong summer, hindi napili si Olivari sa 2024 NBA Draft. Noong Martes ng gabi, iniulat ni Trevor Lane ng Lakers Nation na opisyal ng pinirmahan ng Los Angeles Lakers si Olivari sa isang Exhibit 10 na kontrata. Naglaro si Olivari ng 5 season ng college basketball para sa Rice at Xavier. Ang kanyang career averages ay 14.5 points, 4.9 rebounds at 1.6 assists kada laro habang may shooting percentage na 41.2% mula sa field at 38.7% mula sa 3-point range sa 147 games. Ang 23-year-old na player ay napatunayang isang napakamaasahang 3-point shooter. Bagamat malamang na hindi siya mapasama sa roster, si Olivari ay maaaring maging isang kahangahangang player para sa South Bay Lakers G League. Walang duda na maaari siyang maging kandidato para sa isang 2-way o 10-day na kontrata sa panahon ng season. Naglaro si Olivari ng 5 games para sa Lakers sa NBA Summer League sa California at Las Vegas. Samantala, malaking bagay siya sa Lakers na nagtapos ng nakaraang season bilang 7 seed sa Western Conference na may record na 47-35. Tinalo nila ang New Orleans Pelicans sa play-in tournament ngunit natalo kina Nikola Jokic at Denver Nuggets sa unang round ng NBA playoffs sa loob ng 5 laro. Sa ibang balita naman, isang player sa mesa ang nagtanong kay Bertucci kung si Bill Serian ang pinakamasakit sa ulo na nakilala niya sa buhay niya. Hindi si Bill Serian, si Jimmy Butler, sagot ni Bertucci. Hindi ko siya gusto. Ito pa lang ang simula ng matinding pagbatikos ni Bertucci sa NBA superstar. Si Kyle Raver Poker Ravrebi, isang video producer, player at komentarista sa HCL, ay sumang-ayon sa kanyang boss at sinabi na hindi rin naging maganda ang pakikitungo ng basketball legend. Siya ay bastos sa lahat, patuloy na sabi ni Bertucci tungkol kay Butler. Pinilit ng iba pang players na ipaliwanag pa ni Bertucci ang kanyang pagkamuhi kay Butler at sinabi niya na ayokong bumalik siya sa palabas. Ipinaliwanag niya ito ng mas detalyado. Una sa lahat, dumating siya dito at naghintay ng 1.5 oras para dumating si Neymar at galit siya at hindi maglalaro hanggat wala siya, sabi ni Bertucci. Kaya nakaupo lang siya at hindi naglalaro. Kailangan naming ilipat ang kanyang upuan dahil gusto niyang maupo malapit kay Neymar, mas malapit sa mga kakilala niya, dagdag pa niya. Okay lang, medyo prima donna stuff, mga sikat na tao, ayos lang. Sinabi pa ni Bertucci na nagalit si Butler at nalito sa mga player na naglalagay ng straddle at naglalaro ng stand-up game. Mukhang gusto lang niya ng standard na laro ng no limit hold'em. Ngunit sa lineup na puno ng mga mayayamang recreational na player, ang mga straddle at hindi pangkaraniwang side games ay karaniwan na. Tumayo si Butler mula sa kanyang upuan upang ipahayag ang kanyang hindi pagkakatuwa na nagdulot kay Bertucci na lumapit mula sa ibang poker game upang subukang kalmahin ang atleta. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa mga salita ni Bertucci, magalang siyang lumapit sa basketball player upang alamin kung ano ang maaari niyang gawin upang ayusin ang problema. Kaya lumapit ako at sinabi, "Hey Jimmy, may magagawa ba ako para sa'yo?" Ayon kay Bertucci. Sumagot siya, "Oo, una mong gawin ay alisin ang kamay mo sa braso ko." Hindi ko inalis at sinabi ko, "Sandali, nagkita na tayo, baka nakalimutan mo, walang problema. Pero ako ang may-ari ng bahagi ng show, gusto ko lang tumulong." Sabi niya, "Kung gusto mong tumulong sa akin, kunin mo ang pera ko." Si Bertucci ay co-owner ng Hustler Casino Live, hindi isang chip runner para sa Hustler Casino. Kaya sinabi niya sa player sa kanyang palabas, "Hindi ko ginagawa yan," at lumayo na. Si Bruce Buffer, ang UFC ring announcer na kamakailan lang lumabas sa Life Outside Poker podcast ng Poker News, ay sumang-ayon kay Bertucci at tinawag si Butler na isang ahol. "Hindi ko alintana kung ilang manunood ang dinadala niya, ayokong bumalik siya," patuloy na sabi ni Bertucci. Siya ay bastos sa mga dealers, bastos sa ibang mga player, bastos sa staff. Pagkatapos ay sinabi ni Bertucci na may isang batang basketball fan sa Hustler Casino na nais makilala si Butler na pinagbigyan naman siya ngunit tila ginawa ito ng may pag-aalinlangan at naging bastos sa fan. Hindi siya welcome pabalik, i-clip nyo yan, pagtatapos ni Bertucci sa kanyang rant.
Ayos Nick na clip na ang quote. Si Butler ay sumali kay Garrett Adelstein sa listahan ng mga player na hindi na welcome bumalik sa Hustler Casino Live. Nakipag-ugnayan ang Poker News kay Ryan Feldman, ang isa pang co-owner ng HCL, para sa kanyang opinyon sa paglitaw ni Butler. Ang karanasan ko kay Jimmy ay napaka-positibo, sabi ni Feldman. Akala ko siya ay super cool. Kumuha siya ng mga larawan at pumirma ng mga autograph para sa lahat na humingi sa kanya, at nag-usap pa kami pagkatapos ng laro. Nag-chat din kami sa mga araw pagkatapos ng show at mukhang nasiyahan siya sa kanyang karanasan. Alam ko na nagkaroon ng negatibong karanasan si Nick sa pakikipag-ugnayan kay Jimmy at hindi ko mababago kung ano ang nararamdaman ni Nick o kung ano ang nangyari sa kanilang maikling pakikipag-ugnayan, ngunit nakakalungkot iyon dahil positibo ang aking karanasan. Speaking of band, si Stephen Curry at ang Team USA ay nanalo ng kanilang ikalimang sunod na gintong medalya sa Paris Olympics, sa malaking bahagi dahil sa 3-point masterclass ni Curry laban sa team ng France na pinangunahan ni Victor Wembanyama. Ang 4-time NBA champion mula sa Golden State Warriors ay nagtala ng 8 3-pointers, kabilang ang 4 sa 4th na quarter. Dahil dito, ang French arm ng McDonald's franchise ay nagbiro sa pamamagitan ng pag-post ng isang larawan sa kanilang Instagram page tungkol sa pagtanggal ng kanilang classic curry sauce bilang tugon. Ang post na ito ay naging viral sa social media dahil sa kahusayan ni Curry. For obvious reasons, we are considering removing this sauce for 4 years minimum, ang sabi ng caption na isinalin mula sa French patungong English. Natapos ni Steph Curry ang laro na may team high na 24 points, ngunit ang kanyang shooting heroics sa huling bahagi ng laro ang nagbigay ng panalo sa kanilang team. Tumugon siya sa huling surge ng France gamit ang 4 3-pointers, kabilang ang isang mahalagang dagger shot laban sa dalawang depensa na may natitirang 33 seconds sa orasan. Ang panalo ay nagmarka ng no-lose Olympic run ng US men's basketball team at ang performance ni Chef Curry ay nagtapos sa isang undeniably mahirap na torneo ngayong taon para sa Stars and Stripes. Bagaman si LeBron James ang tinanghal na Olympics MVP, ang performance ni Curry ay sapat upang buksan ang debate kung siya ang dapat na nanalo ng MVP ng torneo. Ang mga French broadcasters ay naiwang walang masabi sa nakamamanghang performance ni Steph Curry sa gold medal game ng 2024 Olympics, kung saan pinangunahan niya ang kanyang bansa sa isang 98-87 na panalo laban sa France sa men's basketball finals. Bukod sa French version ng McDonald's, isa pang grupo ng mga tao ang namangha sa kanyang masterclass performance. Ang mga French broadcasters ay nagulantang at nahirapang magkomento habang ang mga shot ni Curry ay paulit-ulit na pumapasok sa net. Ang pinaka-impressive na shot niya ay dumating sa natitirang 33 seconds, isang high-arcing 3-pointer laban sa dalawang depensa na nagbigay ng panalo para sa US. Come on, we must continue to steal the ball. This devil named Curry is hurting us, sabi ng French broadcast bago ipasok ni Curry ang isa pang 3-pointer. Ang clutch performance ni Curry ay nagbigay sa kanya ng kanyang unang Olympic gold medal at siya ay babalik sa US upang maghanda para sa kanyang ika-16 na season kasama ang Golden State Warriors. Samantala, ang mga French announcers ay patuloy na nagre-recover mula sa kanilang unang encounter sa lethal shooting ni Curry. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.